Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng different questions as practice quiz about the topic simplifying radicals or simplifying radical expression. So there are three ways to simplify radical expressions. One is by removing perfect nth root. Second, reducing index to the lowest order. And the third one is by rationalizing the denominator. I am going to show examples on how to perform these three ways of simplifying radical expression. Okay, so let's start. So this is practice quiz about simplifying radical expression. So first part is multiple choice. For number one question, what is the first step to simplify the radical expression 6th root of x raised to the third power? We have letter A, add the exponent 3 by the index 6. Letter B, factor the radicand. Letter C, subtract the exponent 3 by the index 6. And D, factor the index 6 to make it 2 indices. Okay, so ano nga po ba yung first step to simplify this radical expression? So kung pag-aaralan natin itong radical expression, yung exponent ng x ay 3 at yung index ay 6. So we cannot divide 3 by 6 para sana ma-simplify natin. So hindi po pwedeng i-simplify by dividing the exponent by the index. Pero sabi niya, we are going to simplify. Ano po? Maisi-simplify pa ito. So to simplify this one, we are going to apply the reducing index to the lowest possible order. So paano po? Ifa-factor po natin, first step ay ifa-factor po natin yung index to 2 factors. So ang factors po ng 6 ay 2 and 3. So gagawin po nating magiging 2 indices. Ano po? Kaya ang sagot po natin dito, so first step to simplify this radical expression is factor the index 6 to make it 2 indices. So ganito po yung gagawin natin para ma-simplify po natin itong ating expression na ito. Okay, so how about this number 2 question? What is the simplified form of the radical expression 6th root of x raised to the third power? So ito po yung question number 1 kanina. What is the first step? So para ma-simplify naman ito, sabi ko po kanina, ay we're going to factor 6 to make it 2 indices. So 6th root of x raised to the third power ay magiging square root of cube root of x raised to the third power. So ipapactor po natin yung 6, okay, na pwedeng yung factor ng 6 ay pwedeng i-divide sa exponent na 3. Ano po? So 6 can be factored as 2 and 3. Yung 3 ay dito natin sa loob ilalagay kasi para ma-divide natin dun sa 3 na exponent. So pwede naman yung 2 dito sa loob, 3 sa labas, pero ang exponent ng x ay 3, kaya yung 3 na index ay sa loob natin ilalagay. Ano po? So this will become square root of, kung isi-simplify po natin itong cube root of x raised to the third power, ito po, we can cancel the cube root, this one, and then the exponent 3. So ang matitira na lang po dito ay yung x. Ano po? So square root, and then ito pong nasa loob, pag simplify natin, x na lang. Kaya maging sagot natin ay square root of x. Sa ating pong choices, meron po ba? Square root of x, that is letter C. Okay, for number 3 question. What is the simplified form of the radical expression square root of 75? We have letter A, 5 square root of 3. Letter B, 3 square root of 5. Letter C, 5. And letter D, 25. So, square root of 75. Yung 75 is not a perfect square. Nakalagay po square root. Ngayon, kapag hindi po siya perfect square, hahanapan po natin ng paraan to make it in simplified form. Okay? So, paano po yan? Yung 75 ay pwede po nating i-factor. And one of its factor or factors is a perfect square. Yung 75, pwedeng i-factor po na 25 times 3. 25 times 3 is 75. And 25 is a perfect square. So, applying the law of radicals, so pwede po nating paghiwalayin yan, di ba po? Square root of 25 times square root of 3. Now, to simplify, square root of 25, that is equal to 5. So, ito pong 3 ay not perfect square at wala na pong factor na perfect square. So, hindi na po pwedeng i-simplify yan. So, just copy na lang po square root of 3. So, the simplified form of square root of 75 is 5 square root of 3 sa ating pong choices. Ito po ay
letter A. Okay, so how about this number 4 question? Simplify square root of 8y raised to the 6th power. Okay, so we have letter A, B, C, D choices. So how to simplify this radical expression? So ganito lang po yan. So ang ating pong index ay 2, so square root. Yung 8 is not a perfect square. So we're going to factor 8 and one of its factors is a perfect square. So ang factors po ng 8 ay 4 and 2 and 4 po is perfect square. And then itong variable y raised to 6 power, yung 6 can be divided by the index 2. Kaya pwede na pong isimplify yan. So ito lang po yung gagawin natin to simplify. Factor natin yung 8. O, pwede paghiwalayin muna natin para hindi po kayo malito. And then, i-factor po natin yung 8, 4 times 2. Okay. And then, yung square root of y raised to 6 ay pwede pong isimplify ito kasi pwede pong i-divide yung 6 by the index 2. 6 divided by 2 is 3. So, kapag dinivide po natin yung exponent nun sa index, tatanggal na po natin yung kanyang radical symbol. Okay. Kaya magiging y to the 3rd power. So, ito, we can simplify. Square root of 4 is 2. So, ilalabas na po natin pag kinuha natin yung kanyang square root. Okay? Ang matitira po dito sa loob ay ito pong 2. So, magiging square root of 2. Okay? And then, times y raised to the 3rd power. Okay? So, since ito po ay multiplication, pagtabihin na po natin itong 2 and y cube. Okay? So, magiging ganyan po yan. 2 then y cube, and then square root of 2. So that is your final answer. Hindi na po pwedeng isimplify yan. So meron po ba ito sa ating choices? So ito pong letter B. Okay, so how about this number 5 question? Rationalize the expression 3 over square root of x. So we have letter A, B, C, and D choices. So yung number 5 question po natin is about rationalizing the denominator. So yung given expression po natin ay madali lang i-rationalize. So paano po? Ganito lang po yun. So 3 over square root of x. Pag sinabi po natin rationalizing the denominator, i-remove natin yung radical symbol sa denominator. So square root of x. So dapat po kasi ang simplified form ay wala pong radical symbol. So paano po yan i-remove? Ganito lang po yan. Yung ating pong expression ay i-multiply po natin kung ano po yung ating nasa denominator. Ang denominator po natin ay square root of x. Okay? Para matanggal po yung square root, ay gawin po nating perfect square itong radicand na x. Okay po? So since ang index po ay 2, ang exponent po ng x ay 1, ibig sabihin, i-multiply po natin yan sa square root of x. Okay po? So bakit po ba square root of x? Ito po yung ating denominator. Para po, kapag pinag-multiply natin itong denominator ay maging yung x times x ay x squared, yun po ay pwede pong i-divide sa index 2. So, ganito po yun. Okay, so, i-multiply po natin, kung ano yung multiply po natin sa numerator, gawin din po sa denominator. So, sa numerator to multiply, apply law of fraction. Okay, multiply numerator, 3 times square root of x. So, to multiply, just put down 3 square root of x. Okay, so hindi po pwedeng multiply sa radicand yung 3. Ganyan po lang yan. Okay, sa denominator naman, if you're going to multiply, di ba po sa law of radical, kapag magkahiwalay na ganyan, pwede pong pagsamahin sa loob as radicand. So, magiging x times x po yan. Okay? And if you multiply x times x, so copy muna ito yung numerator natin. Multiply x times x, yan po ay x squared. So, notice here that we can divide the exponent 2 by the index 2. Ano po? Okay, so 2 divided by 2 is equal to 1. Okay? So, magiging copy numerator, magiging x na lang po sa ating denominator. So, 2 divided by the index 2 is equal to 1. So, magiging x na lang yan. So, na-remove na po natin yung radical symbol sa denominator. And this is the simplified form. Hindi po pwedeng i-divide yung x na radicand dun sa denominator na x. Ano po? Hindi po yan pwedeng i-divide. So, that is the final answer, the simplified form. Ito po ay letter C sa atin pong choices. Okay, so 1 to 5 lang po yung ating multiple choice. Yung next question po natin ay about simplifying radical expression na lang po ito. Ano po, wala po tayong pamimilian. Just answer. So,
Apply your knowledge in simplifying radical expressions by reducing the index to the lowest order, removing the perfect nth root, and rationalizing the denominator. Okay, so pwede po ninyong i-post yung video na ito. Try nyo po munang sagutan. I-simplify itong number 6, 7, 8 questions. Post po ninyo and then later on, i-play po ninyo at check po ninyo kung tama yung inyong sagot. Okay, so ipipresent ko po yung computation kung paano po ito i-simplify step by step. Okay, so start po natin for number 6 question, 15th root of 64. So yung 64 is perfect square and perfect cube po siya. So ang nakalagay po dito ay 15th root. So ito pong number 6 question, ito po yung reducing the index to the lowest possible order. Okay, so i-reduce natin yung index na 15 to simplify. So hindi po pwede kasing kunin yung 15th root of 64. So paano po yan? Ganito lang po yun. Okay? So, yung 15 ay pwede pong i-factor na 5 times 3. Yun lang po ang factors ng 15. Ano po? So, 5 times 3. So, magiging 2 indices po siya. Fifth root of cube root. O pwede naman po yung sa labas yung 3, yung sa loob yung 5. Kaya lang yung 64 ay perfect cube po siya. Kaya yung cube ay sa loob natin ilalagay para masimplify po natin itong nasa loob na cube root of 64. Ano po? Okay, so paano po yan? So sa labas ay fifth root, lagay lang po natin. And then cube root of 64, bilugan ko. Ito pong cube root of 64 ay pwede po nating isimplify. Ano po? And cube root of 64 is equal to 4. Kaya yan po ay magiging 4 yung cube root of 64. Kaya fifth root of 4 is the final answer. Hindi na po pwedeng i-reduce yung 5 at hindi po perfect fifth root ang 4. Kaya yan na po yung simplified form. So our answer here for number 6 is fifth root of 4. Okay, so how about this number 7 question? 14th root of x raised to 7. Okay, so to simplify, ang ginagawa po natin sa law of radical ay divide the exponent by the index. Pero ang exponent dito ay 7, ang index ay 14. So we cannot divide 7 by 14 kasi mas maliit yung 7 kaysa 14. So hindi po pwedeng i-divide. Pero paano po natin ito i-simplify? Yan po yung i-apply natin yung reducing index to lowest order. Okay, so para ma-reduce natin yung 14, ay ganito po yung gagawin natin. Again, ipa-factor po natin yung 14. Ano po? At ang pwedeng factors po ng 14 ay 2 times 7. So notice na yung exponent ng ating radicand dito ay 7. Ano po? So pwede pong natin gawin yan na square root of 7th root of x raised to 7. So again, kapag finactor po natin kahit saan po dyan, ilagay yung dalawang factors. So pwede po yung 2 sa labas, yung 7 sa loob. Pwede naman po yung 7 sa labas, yung 2 sa loob. Ano po? Okay. Since yung ating pong exponent ng radicand ay 7, so yung 7 po na index ay dito po natin ilalagay sa loob. Ano po? Para po ma-divide yung exponent doon sa index. So magiging yan po ay square root of, take note, kapag square root, no need po na ilagay yung 2. Pero nilagay ko po lang yung 2 para makita po ninyo kung paano po i-factors yung 14. Kaya dito po ay magiging, tinanggal ko na po yung 2, square root of. So, simplify po natin yung nasa loob. 7 divided by 7 is 1. Kaya ang matitira po dito ay x. So again, kapag dinivide po natin yung index, yung exponent dun sa index at sinimplify natin, tatanggal na po natin itong radical symbol. Ano po? So, 7 divided by 7 is 1. Kaya x raised to the first power or just x na lang. So, our simplified form ay square root of x. Ano po? So, yan na po ilalagay natin dyan. Square root of x. Okay, so how about this number 8 question? We have 28th root of 16x raised to 8 power. Okay, so notice here, yung aking question number 8, ang nilagay ko pong radicand ay number. Question number 7, variable. At sa question number 8 naman ay pinagsama ko po yung number and variable. So kung paano po i-simplify, gawin din po yung gagawin natin
doon sa steps na ginawa po natin dito sa number 6 and number 7. Okay? So magkasama lang po dito as one radicand. So gawin po natin. So 20 po ay napakalaking index. I-reduce po natin to the lowest order. Okay, paano po? Okay, so yung 16 ay perfect square. Pwede rin pong perfect fourth root ang 16. Ano po? So, kasi yung 2 times 2 times 2 times 2, apat na 2 ay 16. Kaya fourth root of 16 is 2. So, pwede pong isimplify ito. At notice, 20, pwede pong i-factor ang 20 ng 5 times 4. 5 times 4 is 20. Ano po? So, gawin po natin. So, ganito po yan. Okay, fifth root of fourth root. So, 5 times 4, that is equal to 20. Again, ang 16 ay perfect fourth root. Ano po? Okay, at yung exponent po ng variable natin na x, ang exponent po niya ay 8, pwede pong i-divide dun sa 4 na index. So, pwede pong i-simplify. Okay, so to simplify, so yung nasa labas ay fifth root, ibaba po natin, fifth root, at kapag simplify po natin, fourth root of 16 ay 2, okay, at 8 divided by 4 is 2, kaya magiging 2x raised to the second power. So, ito pong 2 ay fourth root of 16 is 2. At ito pong x raised to the second power, 8 divided by 4 is 2. Ano po? So, na-simplify po natin yung nandito sa loob. Okay? So, hindi na po pwedeng i-simplify pa o i-reduce pa yung index itong ating expression. So, this is our simplified form. Okay? So, for number 8, the answer is fifth root of 2x raised to the second power. Okay, so kung nakuha mo yung tatlong sagot, congratulations. At meron pa pong akong iba pang questions about removing perfect nth root and rationalizing the denominator. Okay, so for questions 9, 10, and 11, ito naman po ay about removing perfect nth root. Okay, so try nyo po munang i-post yung video na ito, i-simplify po ninyo, and later on, play po ninyo at check ninyo kung tama yung inyong sagot. So, ipapaliwanag ko po step by step ito kung paano po ito i-simplify. Okay? So, let's start for number 9, square root of x raised to 11. So, sa law of radicals, ay dinidivide natin yung exponent by the index. Okay? So, 11 divided by the index 2 cannot be. Wala pong exact value yung 11 divided by 2. So, hindi po natin pwedeng i-divide. Pero, pwede pong i-simplify ito by removing perfect nth root. So, paano po yan? So, ganito lang po yan. Ifa-factor po natin yung x raised to 11. Ano po? At one of its factor, yung exponent can be divisible by the index 2. Okay, so ang factors po ng x raised to 11 ay x raised to 10 times x raised to 1. Di ba po sa law of exponent ay kapag multiplication po at pareho po yung variable, just add the exponent. So, 10 plus 1 is 11. So, ito po yung factors ng x raised to 11. Okay? At yung 10 na exponent ay pwede na pong i-divide sa index na 2. Kaya, pwede pong ilabas natin. So, kapag simplify po natin yung x raised to 10, i-divide lang po natin yung 10 dun sa index na 2. At kapag dinivide po natin yung exponent sa index, ilalabas na po natin sa radical symbol. So, x raised to the fifth power. So, wala na po siyang radical symbol. At ito pong x raised to 1, iyan na po yung maiiwan as radicand. Okay? So, hindi na po pwedeng i-simplify. Ano po? Kasi 1 na lang po yung kanyang exponent. So, kapag 1 ang exponent, pwede pong tanggalin na po yung exponent. Okay? So, the simplified form is x raised to 5 and then square root of x. So, ilagay po natin dito sa number 9 question. Okay, so how about naman po dito sa number 10 question, cube root of 32. So sa number 9, variable ang ginamit kong radicand. Sa number 10 naman ay number naman yung ginamit kong radicand. So yung 32 is not perfect cube. Okay? Kaya paano po natin yan isi-simplify? So again, ifa-factor po natin itong 32. At one of its factor ay perfect cube. Ano po? So, ang factors po ng 32 ay pwede pong 8 times 4. 8 times 4 is 32. At yung 8 po ay perfect cube. Okay? So, makukuha po natin yung cube root of 8. Okay? So, this will become cube root of 8
is equal to 2. So pag kinuha po natin yung kanyang cube root, ilalabas na po natin sa radical symbol. So wala na po siyang cube root. At ito pong 4, since that is not perfect cube, yan na po yung maiwan as radicand. Kaya 2 cube root of 4. Okay? Yung 4 ay wala na pong factor na perfect cube. Ano po? Kaya hindi na po ito pwedeng i-simplify. So our answer for number 10 for the simplified form is 2 cube root of 4. Okay, for number 11 question ay pinagsama ko po yung number and variable. So sa number 9, variable, number 10, number, sa number 11 ay number and variable. So the same way yung gagawin po natin just like sa number 9 and number 10. Okay, so this is square root of 12. 12 is not a perfect square. And also, x raised to the 5th power. 5 cannot be divided by the index 2. Kaya, the same way, gagamitan po natin ng factoring yung ating radicand. Okay? Square root of yung 12, ang factors po niya ay 4 and 3. Okay? So, guhitan ko po. 4 times 3, that is equal to 12. And 4 is a perfect square. So, pwede po nating ma-simplify yan. At yung x raised to the 5th power ay hindi po pwedeng i-divide yung 5 dun sa 2. Kaya ipa-factor po natin as x raised to the 4th power times x raised to 1. So, to simplify or to multiply, tingnan natin kung tama, 4 plus 1 is equal to 5. And 4 ay pwede pong i-divide sa index na 2. Okay, so to simplify, unahin po natin itong square root of 4 that is equal to 2. Ilalabas na po natin. Okay, ito pong 4 ay 2. At ito naman pong x raised to the 4th power, 4 divided by 2 is 2. So mailalabas po natin itong 4 at itong x raised to the 4th power. Okay? Kasi pareho po silang perfect square. Okay, ngayon, paano po itong 3 and x raised to 1? Since 3 is not perfect square, x raised to 1, 1, hindi na po pwedeng i-divide sa 2. Yan po yung dalawang may iwan as radicand. So, magiging square root of 3x. So, may iwan na po sila as radicand po dito. So, the simplified form is 2x squared square root of 3x. So, ilagay po natin dyan as our answer. Okay, so ito po yung ating simplified form for number 9, 10, and 11. So kung tama po yung sagot ninyo, congratulations. Kung hindi naman, marami pa po akong explanation, marami pa po akong videos kung paano po mag-simplify ng radical expression. Okay? Okay, so how about this number 12 and number 13 question? Okay, so ito naman po ay rationalizing the denominator. So for number 12, 2 divided by square root of x. Number 13, square root of 3 divided by square root of 2. Okay, so again, pwede po ninyong i-post yung video na ito. Try to rationalize number 12 and number 13. Post po ninyo and then later on, pwede po ninyong i-play at check po ninyo kung tama po yung inyong sagot. So ipapaliwanag ko naman po kung paano po ito rationalize step by step. Okay? Okay, so let's start for number 12. So paano po mag-rationalize? So again, pag sinabi natin rationalizing, we remove the radical symbol in the denominator. Okay, so ito po ay square root. Madali lang po kapag square root. So i-multiply po natin yung ating pong expression by the denominator. Okay? Multiply po natin yung denominator na yan, square root of x sa numerator at sa denominator. Okay? Para po yung ating denominator ay magiging x squared at ang x squared ay perfect square po yan. Okay? So, paano po yan? Just multiply 2 times square root of x. Kaya 2 square root of x. So, hindi po pwedeng i-multiply yung x sa 2. Okay? Kaya pwede pong pagtabihin lang natin 2 square root of x. And then, sa denominator naman, ay sa law of radicals, square root of x times square root of x. Kapag magkahiwalay po na ganyan, sa law of radicals pwede pong pagsamahin since pareho po silang square root. So magiging square root of x times x po yan. Okay? And then simplify, just copy muna yung numerator. X times x is equal to x squared. Okay? So x times x is x squared. Now, ang exponent po niya ay 2, ang index ay 2, pwede na po itong i-divide. 2 divided by 2 na index is 1. So, ang matitira po dito, kapag dinivide po natin, ay itong radicand natin na x. Okay? So, this become, copy the numerator, that is equal to x. So,
ang simplified form po ay 2 square root of x over x. So, hindi na po pwedeng i-simplify ito. So, that is our number 12. Okay, so how about naman dito number 13 natin? Square root of 3 divided by square root of 2. Okay, so dito naman po sa number 13, pareho po sila may square root numerator denominator. Sa number 12 kasi, ang may square root lang po ay sa denominator. So paano po ito i-simplify? So ganito lang po yan. Madali lang po yan. So again, ito po ay square root. Kapag square root, madali lang po yan is irrationalize. So square root of 2 po yung ating radicand. Yung ating denominator rather, kaya yung ating expression ay multiply po natin square root of 2 sa numerator, square root of 2 sa denominator. So gawin po nating perfect square yung 2. Bakit po square root of 2? So that if you multiply, 2 times 2 is equal to 4. So square root of 4 is 2. Matatanggal po yung radical symbol sa denominator. Okay? So multiply po natin yung numerator, square root of 3 times square root of 2. That is equal to square root of 3 times 2. Di ba po, sa law of radicals, kapag pareho po yung index na 2, pwede pong pagsamahin yung kanilang radicand. Ano po? 3 times 2. Okay? Sa radicand. Gawin din po sa denominator, pwede pong 2 times 2. Okay? So, to simplify, sa numerator, 3 times 2 is equal to 6, kaya magiging square root of 6. Sa denominator naman po, 2 times 2, that is equal to 4. Kaya magiging square root of 4. So, 6 is not perfect square, kaya square root of 6. At sa denominator naman, 4 is perfect square. So, square root of 4, that is equal to 2. Okay? So, magiging square root of 6 over 2. Natanggal na po natin, na-remove na po natin yung square root sa denominator. So, ito na po yung kanyang simplified form. Okay? Square root of 6 divided by 2. Hindi po pwedeng i-divide yung 6 sa 2. Kasi yung 6 may square root, yung 2 wala. Ano po? So, ganyan lang po yung kanyang simplified form. Okay, so how about this number 14 and number 15 question? Still rationalizing the denominator. Okay, so we have number 14, 2y divided by 3 square root of y. Number 15, 5x divided by square root of 3 minus square root of 2. Okay, so sa number 14, naglagay po ako dito na sa denominator ng square root of y at may whole number na 3. So, pag ganito po yung denominator, paano naman po yan i-rationalize? And also, sa number 15 ay meron po siyang addition or subtraction na operation. So, paano naman po ito i-rationalize? Okay. So, again, pwede po ninyong i-post yung video na ito. Try to simplify. And then, later on, check nyo po yung sagot ninyo. Okay, let's start for number 14. Okay, 2y divided by 3 square root of y. So, again, i-multiply po natin yung ating expression, pero ano po yung ating i-multiply para ma-remove natin yung square root sa ating denominator. Since ito pong 3 ay hindi kasama dito sa square root, ito lang po yung ating i-rationalize yung square root of y. Okay? So, gawin po natin yung y ng exponent po niya ay 2. So, again, since ito lang po yung i-rationalize natin, yan lang po yung ating i-multiply sa numerator at sa denominator. Okay? So, square root of y divided by square root of y. Okay? Ito lang po yung ating i-multiply. So, to simplify, multiply numerator, 2y times square root of y. Pagtabihin lang po natin. Okay? Ganyan po yung pag-multiply ng may radical symbol at walang radical symbol. So, just put them together. Okay? 2y square root of y divided by. So, ito po ay may 3. So, just write 3 first. And then, sa y naman, since pareho pong square root, again, sa law of radical, pwede pong pagsamahin as radicand. Okay? So, itong dalawang y. So, this become square root of y times y. Okay? So, to simplify, copy numerator. And then, itong 3, just copy muna. And then, simplify natin itong square root of y times y. Y times y is y squared. So, square root of y squared. Okay? So, to simplify, so this will become 3. Paano po yan? Para ma-remove na. Again, square root of y squared. So, 2 ang exponent. Ang index ay 2. So, pwede na po nating i-divide. So, 2 divided by the index 2 is equal to 1. Okay? So, y raised to the first power or just y. So, ayan po yung simplified form. Or, na-remove na po natin yung kanyang square root. Pero, to more simplified itong ating expression, kahit na-remove na po natin itong kanyang square root, pwede po pong i-simplify
by dividing itong y. Pwede pong i-divide itong y at yung y dito, okay, cancel po natin. Kasi pareho po silang hindi radicand. Ano po? Pareho po silang whole number. Okay? Wala pong radical symbol. Ano po? So magiging sa numerator ay 2 at yung square root of y. At sa denominator naman ay yung 3 na lang. Okay? So again, pahabol po, hindi po pwedeng i-divide yung radicand na y dito dun sa y sa baba. Ano po? Hindi po yan pwedeng i-divide. Ang pwede lang pong i-divide ay kapag pareho po silang walang radical symbol. Okay? So this is our simplified form. Okay, lagay po natin 2 square root of y over 3. Okay, so how about this number 15? Ito naman po ay may operation. So paano po? Madali lang naman po yan i-rationalize. So again, copy natin yung ating radical expression. So to simplify, to rationalize this one, kapag mayroong addition or subtraction sa denominator, ay multiply po natin kung ano po ito. Square root of 3 minus square root of 2. So multiply po natin. Pero iibahin po natin yung operation. Gawin po nating addition. Okay? So ito po ay minus, gawin po nating plus. So pareho pong square root of 3 at square root of 2. So kapag ito po ay plus, ang i-multiply po natin ay minus naman. Okay? So i-reverse po natin. Bakit po? Meron po yan purpose mamaya para ma-remove po itong square root po dito. Okay? So again, to simplify, since ito po ay multiplication at fraction, multiply numerator. So 5x times 3 square root of 3 plus square root of 2. Okay, paano po yan? So ganito po yan. 5x times, yan, square root of 3 plus square root of 2. Okay? So ito po ay multiplication. And then sa denominator naman, ganito lang po yan. So kapag pareho po silang may square root, okay, at minus at plus, ang gagawin lang po natin ay kokopyahin po yung radicand. So ito po ay 3. Guhitan ko po. Pareho pong 3 yan. So copy lang po yan yung 3. Okay? Kokopyahin lang po yung radicand na 3. And then, dito naman sa 2 at 2 iyan, okay, pareho pong 2 at 2 iyan, kokopyahin lang po ulit natin yung radicand. Okay? So, iyan po ay magiging 2. Okay? So, ito ay 3. Ito po yon. At ito po ay 2. Yan po yung shortcut niya. And then, since ito po ay minus times plus o negative times positive, yan po ay always negative. Kaya ang operation po between 3 and 2, yan po ay minus. So 3 minus 2. Okay, so magiging, ito pong ating numerator, pwede na pong ganyan or pwede pong mas simplified pa ang gusto ninyo. By distributive property, 5x times square root of 3. Distributive property po. And then plus 5x ulit times square root of 2. Okay, kita po. 5x times square root of 3, this one. And then 5x times square root of 2, this one. So again, ang operation po ay plus. At sa denominator po, 3 minus 2, that is equal to 1. Again, kapag ang denominator po ay 1, pwede na pong i-remove ito. Kaya ito na lang po yung pinakang final answer natin. So, ilan po ilalagay natin dito? The final answer or the simplified form is 5x square root of 3 plus 5x square root of 2. Hindi na po ito pwedeng i-simplify. Hindi rin po pwedeng i-add po ito. Okay, so for the last question, number 16, 2 divided by cube root of x is still rationalizing the denominator. So ang tanong, ang question number 16, how about naman po kapag cube root po ang ating i-rationalize? Paano po i-remove itong cube root na radicand po dito sa ating denominator? So ganito lang po yon. Okay, so 2 divided by cube root of x, i-multiply po natin yan. Pero saan po natin i-multiply? So ang i-multiply po natin dito sa ating expression para maging perfect cube yung ating radicand ay, tingnan po natin. So yung 3 index, ang exponent ng x ay 1. So 1 divided by 3, hindi po pwedeng i-divide. So ano po dapat ang exponent ng x para pwedeng i-divide sa 3? So dapat ang exponent ng x sa radicand ay 3 para ma-divide sa 3. Kaya ang i-multiply po natin ay x squared. Bakit po x squared? So that if you multiply x times x squared, di ba kapag sa multiplication ng variable at pareho po yung variable, add the exponent. 1 plus 2 is equal to 3. Okay, kapag 3 na po yung exponent, pwede na pong i-divide sa index na 3. Ganyan po yan. So kung ang divide po natin o ang multiply po natin
ay cube root of x squared sa denominator, gawin din po sa numerator, the same po. Okay, so just multiply 2 times cube root of x squared. Pagtabihin lang po natin, just put down together. Hindi po pwedeng pagsamahin sa loob ng cube root, okay? Ng radical symbol itong 2. Hindi po pwedeng ilagay doon. Okay, sa labas lang po siya. And then divide by, okay, cube root of, since pareho po silang cube root, okay, pwede pong i-multiply, pagsamahin po sa loob itong kanilang radicand x times x squared. Okay? So, x times x squared. Okay, so to simplify, yung denominator, cube root of x times x squared. So, to multiply, just add the exponent. 1 plus 2 is 3, kaya x cubed po yan. Okay? So, ngayon, pwede na pong i-divide yung 3 na exponent doon sa index na 3. Okay? So, 3 divided by 3, that is equal to 1. So, let's become x na lang po yung ating denominator. So, yan na po yung ating simplified form. Hindi po pwedeng i-divide yung x squared dito sa x sa denominator kasi ito po ay may radical symbol. Sa denominator, wala pong radical symbol. Okay? So, yan na po yung ating simplified form. Salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video nito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.